Message natin kag mag-stop ako, no? Ang message natin ngayon ay napakaganda, no? Kasi ang ating katawan ay hindi tayo matakot kung may sakit tayo. Kaya sa ngayon sa ngayon ay napakarami ng mga doktor na specialist, no, na makagamot sa atin sakit, no, kay every sickness may specialist na tayo, kaya yan hindi delikado at napakadali lang gamutin, no, kung huwag lang tayong magpatamad-tamad na pumunta agad sa doktor na assign sa atin sakit, no? Yan, ipunta agad. Na wag nang next day tayo, next day. Pagka may naramdaman ka ng sakit, ipunta na agad sa doktor. Kay the best na ngayon, kay kwanta na tayo, no, mga marami na tayong espesyalistang doktor. Noon wala tayong mga espesyalista, no, kahit na TB na napaka dali lang gamutin pala, na mahirap noon, mahirap gamutin, pero sa ngayon ay napaka-easy na lang. Kaya huwag tayong matakot. Kaya ang ating isipan, tayo ang nag-create ng sakit natin. Kaya tayo mismo ay nag-isip ng hindi maganda. Pero tandaan nyo, ito ang totoo, na huwag matakot. Kaya kung anong sakit, may magamot yan na madali mag-cure. Madali lang yan mag-cure. Huwag nang matakot. Magapan natin yan, ang mga sakit na yan. Kaya, ang gawin natin, kung anong na-assign na sakit sa atin, katawan, doon tayo pupunta. Huwag na tayong paligoy-ligoy na kung anong mga doktor na hindi pa kilala, doon ka lang, kay barato lang na. Yan ang mura lang ang bayad natin. Pero nagkamali kayo, ang mura ang hindi maganda. Bakit? Hindi nyo ba alam na kung mura, mura din ang gamot. Ang gamot na mura ay matagal yan, ilang tablet, 100 tablet at gumaling ka. Pero kung sa espesyalista doktor tayo pumunta, ang pinakamahal na gamot ang ibigay sa atin, yan ang pinaka-epektibong gamot na makadali makapure sa atin. Anong hindi madali mag-cure, hindi maganda ang result, kundi ang gawin natin, huwag nang magpa-ligoy-ligoy, doon na tayo sa espesyalista na doktor para sa atin sakit, ha? Huwag matakot, kay ako nga natakot ako. Akala nyo, nakatrabaho ako sa health, hindi ako natakot ng injection. Takot ako. Pero wala akong magawa. Dahil nabite ako ng dog namin. Kay ako daw medyo may maliit na ng hen, o chicken. Hindi nampot ko, gusto niya palang kainin. Kaya ako ang ginbite niya. Kaya left and right na shoulder ko ang na-injekan. Natakot ako sa injection. Parang ma-flat tire ako kung sa
na anak daw ako, pero wala akong magawa. Kailangan kay baka ko ma-rabies, 24 hours lang rabies, i-deadbolt ka na. Hindi lang yan, may pa ng ganing, may iba pa nga injection dyan. Dalawa ang injection, no? Hindi lang dalawa, kundi daw guro 8 ang injection sa akin. Sana may isa pa, pero medyo intindi ko, okay na yan. Pero siling nurse supervisor namin, i-complete mo kay baka ko. Diyan ang masisikas ng doktor natin dahil huwag mong in-instruct ang injection. Kaya yan nga. Ang iba natakot sa injection. Ang iba akala sa mura makyar na sila, pero nagkamali kayo. Hindi kayo punta bilhin ng murang gamot. Hindi kayo magdoktor ng sarili nyo. Ipa-konsulta agad sa doktor na espesyalista. Maski kwan pa ang bayad dyan, 300, 500, sige lang. Kaya ang importante, ang insak na gamot na sa atin para madali tayo mag-cure. Yan, sa ngayon, yan ang aking, ang cousin ko. Si Juana, sabi ng doktor, delikado ito. Pero ang sabi ko, okay lang Dok, thank you. Nagpunta kami sa espesyalista na doktor, no? Sa sakit niya. Na-cure man siya sa ngayon. Napaka ng dyan, ang sakit niya, na-cure. Normal na siya sa ngayon. Kaya huwag kayong maniwala sa sabi-sabi lang. Kaya napaka-easy na ngayon ng mga sakit. Ang mga maski gani, ang mga cancer gani, madali pa ma-cure, no? Kaya ang kaibigan ko matagal na ang aming leader sa aming ng servant of the Lord sa simbahan, sa church namin. Hanggang yung buhay pa, matagal na yan, may cancer sa breast niya. Kaya kung sa bagay, sabi ng aming ng leader, doon niya sa abroad, mas madali gumaling ang cancer dahil napaka-moderno na ng mga gamit nila o gamot nila para sa pag-cure. Alam nyo naman na ang cancer sa atin, hindi, wala na yan, hindi ka na ma-cure. Pero nagkamali. Ang totoo, ang leader namin sa church ng Servant of the Lord ay na-cure at siguro 10 years, 15 years nakuha ang breast niya. Sa ngayon buhay pa siya. Cancer na yan. Maniwala kayo at sa hindi cancer yan. Siya nga nag-abang na sa kung kailan siya madidol sa cancer. Kay cancer mo. Sa atin lahat, alam natin na walang gamot sa ganyang sakit. Pero kung nag-pray ka lang sa God o sa kay Lord Jesus, kasi Lord Jesus ang the best na mag-miracle sa atin,
para tayo gumaling. Kaya yan. I-miracle tayo ni Lord Jesus. Tulungan niya tayo. I-heal niya tayo. Kaya huwag maniwala. Ha? Ang mga may sakit, huwag matakot. Akala nyo, hindi na kayo tatagal. Tatagal kayo. Example ng aking leader sa aming samahan, matagal na yan nakuha ang list niya. Hanggang ngayon, okay pa siya. Sa anong kahapon, pumunta siya dito sa akin. Sabi ko, kamusta na? Ya, okay na ko. Ako nakuha na to at may gamot lang na natik nga hindi nang no? Kaya yan ang ating gawin. Kaya kung kaisa tayo ang naglagay sa sakit sa sarili natin. Bakit? Natakot tayo o may nervyos tayo. Kung may high blood ka, ma-stroke ka. Hindi iyan ang sakit mo ang mag-cause na mawala ka dito sa earth, kundi ang takot mo na na-stroke ka o na-heart attack ka. Kaya huwag kang matakot. Ibalagay mo sa sipan mo na sa ngayon, moderno na. Marami na tayong moderno na mga gamit para sa sakit natin. Marami na tayong espesyalistang doktor na magaling sa sakit natin. Huwag lang tayong patamad-tamad na pumunta agad sa doktor. Yan ang gawin natin. Kaya tayo ang atraso sa sa ating katulad ng example ko lang ang aking husband kaya sinabihan na kami 5 days lang ha papira na agad sa stone sa kidney niya. Kaya kung hindi ma-dialysis siya. Kami akala namin kami ang nagdesisyon. Akala namin kami ang wasto. Pero naglabas na kami pala ang mali. Kaya pagka 1 week, punta kami sa doktor ma-opera. Pag-opera, huli na ang lahat. Kaya bakit? Kailangan na siyang i-dialysis. Sa dialysis, lang siya 2 years kag 8 months namatay siya. Kaya yan ang ilagay natin sa atin sarili na kung hindi inatraso ko nang wala pa 5 days nagpa-opera na kami. Sana okay sa ngayon kay walang ang ang kidney niya ay hindi na damage. Kaya nakuha ang bato na siya ang makadamage sa kidney niya. Kaya mga friend, huwag nang paligoy-ligoy ha. Pagka may naramdaman ka ng sakit o may sign na, punta na agad sa doktor. No? Kaya madali man lang. Katulad namin, Silay City, Bacolod City, dali man lang. Punta agad sa hospital. At na agad kung sinong mga espesyalista ang pinakamagaling. Dito sa amin, ang pinakamagaling, si Dr. Ledesma. Marami siyang naisalbang mga buhay dahil eksperto yan sa kidney, sa stomach, sa colon cancer, specialista yan. Ang mga sabi niya, mga sa patient niya na may delikado colon cancer, nagapan. Mabuti na ngayon ang kalagayan at nagtagal ang buhay. Yan. At yan si Dr. Ledesma,
matulungin sa mahirap. Kung mahirap ka, walang bayad konsulta. Kuan lang ang gamot mo lang ang bilhin mo at hindi lang yan. Free ang operasyon. Kaya yan ang example natin na huwag matakot sa sakit. Ha? Kaya kung matakot kayo, mag-create kayo ng ibang sakit. Mag-create kayo ng ibang sakit. Bakit? Ang heart attack yan ang sa aking kaibigan natakot yan siya agad imbes na ma-cure pa sa sana, pero sa isipan niya delikado siya, yun hindi niya alam na hindi naman delikado ang sakit niya. Sa isipan niya lang ang delikado ang sakit niya. Kaya wag kayong nagtakot kayo ang nag-create ng extra sickness nyo. Ma-stroke kayo, ma-paralyze kayo, extra sickness yan. At nag-inutil kayo, hindi yan sa sakit mo, kundi sa takot mo, nervous mo, na andyan sa isipan mo, na delikado ang kalagayan mo, na hindi pala totoo. Tayo ang magtulong sa sarili natin. Huwag tayong matakot, tayo ang magtulong sa sarili natin. Kung anong hindi pwede, no? Hindi natin kainin, no? Kay masama yan sa sakit mo, huwag kainin. Yan ang atin. Katulad sa amin, yan ang nag-create ng diabetes sa mister ko. Kay kami ng mga drinks na matamis. Kaya yan ang nag-cause ng diabetes. Yan ang ikaw na nasarapan ng ganyan pagkain o drinks. Ikaw ang nag-create ng sakit mo. Ganit, wag. Kung ano ang sinabi ng doktor o ano ang nabasa mo sa book na hindi pwede, gamitin mo. Kaya yan ay advice ng doktor sa atin. Sila ang marunong yan na kung ano ang makadamit sa atin katawan. Kaya yan, sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Mapa-general check-up tayo. Kaya yan ang pinaka-the best na gawin natin. Ang pera, mabalik sa atin. Hindi yan mawawala. Ang buhay, ang kailangan, maagapan natin. No? Kaya ang pera, madali lang mapabalik. Kung hindi ka lang patamad-tamad at marunong ka lang mag-ideya o may ability ka lang. Yan. Wag anuhin ang pera. Wag magsayang. Ako nga sabi ng doktor, napaka naman ng doktor ko. Kunin lang ang kwan sa mata ko ng 98,000. Uber naman. Yan. Hindi pwede. Maano ka na ka ng mga ibang doktor, second opinion ka. Basta sa ganyan, second opinion ka, kay may mga nang mura lang na mga ganyan sakit, no? Huwag ka na lang magdesisyon tayo na palpak tayo dahil sa enseguida indesisyon tayo. Hindi yan maganda. Kaya tayo ang maapektuhan. Katulad ng sa akin, kung ako ng 98,000, ganyan lang ang operasyon, simple lang.
patol agad ako, kundi naluko ako, kaya wag. Mapunta, nag-ano ako sa ibang doktor na, mapunta pa ako sa ibang doktor, no? Kaya hindi man niya nadamit mata ko, ikuan lang yan, ikuan lang ang lens eh. Pwede magsabi ng doktor na nauna. Kaya yan ang ating gawin. Huwag matakot sa sakit. Huwag matakot sa sakit. At huwag nervyusin, ha? Kaya magkili tayo ng ibang sakit sa ating kaya wag na magpaligoy-ligoy pa, punta agad sa doktor nga espesyalista kung ano ang sakit mo. No? Katulad ng mga example, mga TB o kung kidney o kung ano, ang doktor na espesyalista dyan ang puntahan mo. Kung nag-umpisa pa lang siya nag-umpisa pa lang siya nang nagdadamit sa maliit pa lang at madali siyang ma-cure. Miskan malaki na, madali siyang ma-cure basta ang inumin mong gamot mahal. Kaya ang mura, magkatulad sila ng mahal. Ang mahal, matagal mo pang ma-cure ka man. Pero matagal mo pang i-take yan. Pero kung barato, mura bala, kung mahal, ilang tablet lang ay cure ka na. Yan katulad ng doktor. Kung ang doktor na kung sinusilo nandito sa atin na doktor, doon ka lang magpakonsulta, hindi ka agad mag-cure. Kaya ang alam nila na gamot, ordinary lang. Nang mura lang na ang epekto niyan, ilang buwan pa. Na 4 na buwan pa kag ma-cure ka, pero kung ang gamot mahal at ang doktor mahal, 2 buwan o 1 buwan, cure ka na. Kaya ayan ang advice ko sa inyo, kung pwede, huwag matakot sa sakit. Kaya ngayon marami na tayong doktor na espesyalista at marami na tayong gamot na napaka-epektibo na, no? Na yan ang ating ilagay sa isipan natin. Para hindi tayo makakreate ng sakit na ma-nervous tayo, tayo ang maapektuhan din, no? Pag paralyze na tayo, sana hindi yan na ang sakit mo. Na-cure ang sakit mo, pero ang sakit mo na paralyze, hanggang buhay ka, ganyan ka na lang. Sino ang may kasalanan? Kundi ikaw na nagtakot sa sarili mo na hindi naman pala delikado ang sakit mo. Kaya ang ating gawin, punta agad sa espesyalista na doktor. Hindi sa mga doktor na para lang sa trangkaso, flu o kung kwan lang, no? Na LBM lang. Na mga doktor na ang doktor na yan, mga complete bala, lahat ng sakit alam nila, pero hindi nila alam ang pinaka-the best sa mga sakit na madali ma-cure. Alam nyo na ang gawin natin, nga huwag matakot, kaya sakit lang yan. At isundin natin ang sinabi ko sa inyo, huwag masayang 5,000 pa ang general check-up para malaman natin kung may sakit tayo nga masarap na agad, maging normal na siya, balik sa normal na siya, maagapan natin, no?
Kaya, huwag matakot. Yan ang ilagay sa isipan, ha? Huwag matakot. Ma-cure pa tayo. Matagal pa tayo dito sa earth, ha? Kaya yan ang ating gawin, no? Ano pa ang iba nating gawin para hindi tayo magkasakit? Ang bad habit natin, i-eliminate natin yan, no? Kaya ito, ginaliktyon namin dito sa Chitel noon. Pero tinago ko para sa kung mag-meeting tayo doon abi sa mga puntahan natin barangay, magamit natin. Oh, ito 12 bad habit na dapat iwasan. Ang laging nagpupuyat. Huwag always hindi tayo magtulog ng temprano, no? Yan, at kailangan mahilig mag-yusi at uminom ng alak. Oh. Sa mga lalaki, hindi naman pwede na hindi kayo mag-inom, hindi kayo yusi, sigaret. Pero huwag sobra-sobra na abuso sa ating katawan. Hindi nyo ba alam na yan ang yusi ang nag-create ng cancer sa lungs? Kaya huwag nang mag-sigaret. Kung mag-sigaret man, limit, no? Hindi sobra-sobra na sa isang araw, isang kaha, yan, dalawa, no? Kaya ang sarap, pero ang sarap, ang mabigay sa atin, hirap. Hirap, hindi lang hirap sa pera, kundi hirap sa katawan. Kaya kung masakit ka, hindi ka punta kung saan. Hindi. Kaya lecture ko. Hindi lang tayo maghirap sa pera, kundi maghirap ang katawan natin. Kaya yan ang iwasan. Kung ang sa inom, kung mag-drink kayo ng mga whiskey o alcohol, walang laman ng pagkain ang stomach mo, why ka pa kinain, ang kulon mo ang madamage, no? Yan na cancer sa kulon, o kung magbutas-butas siya na hindi na natin yan matulungan, no? Kaya yan ang atin iwasan, ha? Hindi na mag-todo yusi o sigaret. Ilang stick lang everyday kung wala. Jita mo muna hanggang sa huli. Kung ma-stop mo na, stop mo. Kaya alam mo, mag-create ito ng sakit. Mag-cancer ka sa ang yusi, ang sigaret. Mag-cancer sa lungs. Ang whiskey o kung mag-create ng cancer sa colon na wala na tayo magawa dyan dahil ang sakit na yan ay walang, kung sa kidney yan, madali lang. May ma-donate ng kidney, pwede na siya, no? Pero sa ibang sakit, katulad ng colon at lungs, wala na tayong magawa dyan, kundi ang iwasan. Iwasan yan, ha? Iwasan. Sa gusto mo man at sa hindi, iwasan yan. Kaya yan, para gumaling ka pa. Stop na. May chance pa, gumaling ka pa.
Madali na mag-cure kaya ang panaya, ang gamot na napakamahal, napakadali lang kung nag-gaswell dyan, nag-gaswell ang stomach mo o kung ang lungs mo, madali yan mapa-cure at saka mabalik sa normal. Kaya yan ang gawin natin, ha? Hindi nag-almusal. Nang mauna tayo sa mahina minom ng tubig. Alam nyo naman ang tubig na siyang napakaraming trabaho sa katawan natin. Lahat ng parte ng katawan natin ay kailangan ang water, no? Sa utak, pakadto sa ating mga parte ng katawan, hasta siguro sa paata o no? Sa buong katawan natin ay kailangan ang tubig. Kaya kung pwede, glass a day. Kaya ginalagay dito sa atin ng doktor na ang water glass everyday natin na inumin para makasustento o kung sa kailangan ng katawan natin na water. Kaya madry tayo niyan, no? Pagka-dry niyan, ang mapati ng katawan natin dyan na maapektuhan yan, kaya walang water, iyan ang mag-create ng sakit natin. Yan, kung mahina kang uminom ng tubig. Kaya kailangan i-practice mo ang eat glass every day. Yan, no? Pagkagising sa umaga, kung pagkatapos inom kape o inom na agad ng tubig. Pagka 10 o'clock, inom naman ng tubig. Kain lang ng kunting biskwit para natin na makainom tayo ng tubig, no? Obligado tayo mag-inom ng tubig, no? At pag 12 o'clock, pagkakain ng ating pagkain na almusal, no? At saka breakfast sa umaga, inom tubig. At 3 o'clock, inom ng tubig. At sa gabi, inom ng tubig. Yan ang ating kailangan sa katawan natin. Huwag nang magdita sa tubig kay hindi yan pwede. Obligasyon natin na uminom ng 8 glass ng water every day. May kapatid ako na ang ginawa yang daw kape o kung sa amin taho, no? Ang whiskey. Yan ang ikon niya. Yan ang ang everyday pagkagising niya, yan ang iniinom niya. Pala kung sa amin plowbook, no? Pero nag-create ng sakit, nag-colon cancer. Kaya walang laman ang stomach o ang colon niya, kay hindi nag-almusal. Wag gawin yan, mag-almusal tayo at hindi ka magkain hindi on time, kay mag-create ka ng ulcer na sakit naman yan, ulcer naman. Yan ba? Common na ng ulcer kaya kailangan na wag mag-atrasyo ng kain natin. Kung morning 7 o'clock,
Saka 12 o'clock, kain. Pagka 6 o'clock, kain agad. Huwag magpa-atraso kay ang ating stomach. Nag-ano siya kung sa, nag-ano siya ng katulad magpaano ka ng bigas o ng magkuan na siya na ng ating part sa ating stomach na mag-ano siya magpakuan ng ating pagkain para ang vitamins maano siya partida siya sa ang katong vitamin sa katawan natin matira ang hindi kailangan i-dispose natin, lalabas yan sa katawan natin, no? May isang lugar diyan na lalabas ang pagkain natin na hindi natin kailangan sa ating katawan nang yan kuha na siya maano sa CR kay doon tayo mag-deposit nang hindi makatulong sa atin ng maganda sa katawan natin na nagpa-beauty sa atin na pagaling ng sakit natin. Kaya yan gawin natin. Kung kaisa hindi tayo mahilig sa gulay na hindi tayo kung yan ang ulam na hindi ka kumain at prutas kung kaisa sabi mo kamahal yan prutas yan ng ganining nang napakamahal na sa Davao marami yan pero huwag kang maggita. Kung gusto mong kainin mo, bilhin mo, maging 200 pa ang isa. Katulad ng kabugaw, no? Na yan, sige. Bisan 200 pa, bilhin mo, kainin mo, kailangan natin ang gulay at prutas sa katawan natin, kay vitamins yan. Yan ang makatulong sa atin na hindi tayo magkasakit. Mahilig din tayo. Nasarapan tayo kung puro taba ang baboy o pig na kinain natin, no? At yan, napakasarap. Always, dyan lang ang ating kinain, puro taba ang kinakain. Pero hindi nyo alam na makakreate iyon ng sakit sa atin. Katulad ng high blood. Gusto nyo ba ma-stroke? Paralyze kayo? Di makakain pa ba? Sabi ng doktor, hindi ka na kay paralyze ka na stroke ka na. Huwag nang kumain ng mataba, no? Mataba na pagkain, no? Katulad ng pig, no? Kaya dyan, no? May mga iba pang may mga mataba na mapa-high blood o pa-stroke sa atin. Kaya wag kumain every day. Kung pwede katulad ng karne, no? Na wag makain every day kay makakanser yan. Yan ang sa karne, no? Karne ng mga karabaw o dyan, makakreate yan ng cancer. Ang taba ng baboy, maka-stroke yan, makapataas ng blood pressure natin, at ma-stroke tayo. Di alam nyo naman na ang mga pagkain na
ng mga pagkain na ganyan, alam na natin, maski sino pa man, na makakreate yun ng sakit natin, no? Katulad ng stroke, no? At heart attack. At ang karne ay makakansir. Yan, iwasan natin. Kung gusto na kumain every week, mag-isa lang. Kaya dyan ka lang sa one day. Sa kada week, no? Dyan ka lang kumain para hindi ka magkasakit. Kay sila ang nagbigay sakit sa atin. Kaya, yan. Makasama pa rin pala sa atin ang sobra pag-inom ng kape at energy drink. Delikado pala. Dito may namatay sa energy drink na balang siya na damage, no? Ang pat na sa samak yan, may na damage diyan, hindi natin alam kung no? Pero ayan ang nag-cause ng matay niya, no? Kay dahil sa sting gurong tawag niya ng drink na yan. Kaya huwag uminom ng always, no? Kaya huwag, no? Hindi mag-inom na sobra, no? Sobra sa sobra sa dami, kain ng rice. Kain tayo ng rice pala, masamang sobra. Kahit dyan, ma-stroke ka rin, no? Hindi pwede pala dito sa ating, hindi pwede ng sobrang rice. May limit tayo, may jita tayo sa rice, no? Mapangit ang atin, imbes Coca-Cola body tayo, double body tayo, at mag-cause pa ng sakit. Kaya mag-limit man ng rice, no? Kailangan din, no? Yan ang gawin natin, no? Yan, sobra sa pag-inom ng makain ng rice, no? Makalimutan mag-ugas ng kamay. Yan pa pala. Pag-ugas lang ng kamay, makakos pa ng sakit, no? Katulad ng mga mekaniko na nagawa ng mga sasakyan. Kung gutom na sila, kain na lang na hindi nakahugas ng kamay. Pero hindi nila alam na may germs pala. Katulad ng iba, magdura dyan na may TB sila. Ano yan? Sino ang nag-create ng sakit sa atin? Kundi ang sarili natin. Hindi natin tayo nagamit ng sabon at tubig para clean ang kamay sa pagkain. Kung ganyan ang trabaho, mag-spoon at fork ka, hindi pwede magkamay kan mag-create ng sakit. Kulang sa pagsipilyo. Yan pa, no? Kung sa bagay, kung hindi ka magsipilyo, yan nag-create ng bad breath, no? Kakaisay, mag-swell ang mga mo dyan, kay may germs, no? Nang singaw ka na, may singaw, no? Nang kung sa amin lamuti, no? Sa na magkain ka ang sakit, no? At maging ka lang na
ano lang ang kung andyan sa ano mo sa tag mo kung sa ano ano ka hindi ka makakain kaya pag ano ng pagkain diyan ay masakit kaya yan magsibilyo tayo ayaw magpa check up yan ang ating ng ano yan ang ating sinabi na magpa-check up tayo maskin every 2 years para siguro tayo na walang sakit na nakuha tayo sa ano sa ating mga ano na kaya mga friends yan ang gawin natin no oh. Kaya alam nyo na ang nag-create ng sakit sa atin na tayo din ang naglagay ng sakit na yan sa ating katawan. Kaya mga friend, okay na sa inyo? Na, baka nasilaw ka mo, hindi ka nyo nakita pala eh. Para maganda ang resort dito, kung dito tayo naka ano, kaya yan ang gawin natin ha. Huwag tayong matakot na sa sakit. Huwag tayong matakot. Kaya napaka-easy lang pala, no? Sa sakit sa ngayon, kaya kung ng simple lang pala. Simple lang pala, no? Kung pumunta tayo sa doktor agad, kung pala, nang ano pala, nang madali lang sa makyun. Kaya, sige ha, yan ang gawin ta ha, mga friend, thank you sa pikikinig ha, kung hindi nasilaw kayo, hindi nakita ang face ko, sige lang, ang ating tinig lang ang napakinggan nyo at kwan yan ano na, daw maatag na bala, maintindihan nyo na ang ating lecture. Kaya sorry na nag-atraso dahil lubat ako 9 na lang. Nag-antay ko mama 73 at saka nag-lecture sa inyo. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig ha. Thank you very much. At kung pwede, i-apply natin ito sa buhay natin para maiwasan ang sakit. Ha? At huwag magtakot sa sakit kay maano ka, mag-create ka pa nagsakit kung ma-stroke at ma-heart attack ka. Mga friend, thank you sa pakikinig. I love you. Day. Oh. Pareho ba? Ano tong ato na?